Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon ay may bago tayong pag-aaralan. Handa na ba kayo? Ngayon ay ibig kong tingnan ninyo ang mga larawan. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Mahusay mga mag-aaral. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, tao, anak, nanay, tatay, babae, pasahero. Sa bagay naman, ang halimbawa ay sapatos, bag. Halimbawa naman ng hayop, kuting, tuta, kalabaw. Halimbawa naman ng lugar, bayan, Paradahan, Maynila, Cebu. Halimbawa naman ng pangalang pangyayari, kaarawan, Pasko, bagong taon. May dalawang uri tayo ng pangalan. Ang unang uri ay ang pangalang pantangi at ikalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Kapag sinabi nating pangalang pantangi, ito ay tiyak o tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari ang tinutukoy at nagsisimula ito sa malaking titik o letra. Halimbawa nito ay Tricia, Bohol, Pilipinas. Ang ikalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ito ay ang karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. At nagsisimula ito sa maliit na titik o letra. Maliban laman kung ito ay nasa unahan ng pangusap. Halimbawa, bata, lungsod, bansa. Ngayon naman ay ibig kong makinig kayo sa maikling dialogo o usapan. Ang pakikinig at pagbabasa ay isang mabilis at mabisang paraan sa pagkuha ng impormasyon. Sa pamamagitan ng gawain na ito ay napapayaman ang ating kaalaman at napapalawak ang ating talasalitaan. Maging handa sa pakikinig habang nagbabasa ang guro. Ituon ang pakikinig sa nagbabasa, unawain para maintindihan at masagot ang mga katanungan mamaya. Handa na ba kayong makinig sa usapan o dialogo? Simulan ko na. Ito ang usapan o dialogo. Babasahin ko at pakinggan nyo at unawain. Pwede nyong sabayan ako sa pagbabasa. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ipinagmamalaki ko po kayo itay. Magaling at matulungin kayong doktor. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin anak. Dahil iyon ang kailangan ng ating barangay. Lahat ba ng inyong nalalaman ay nabasa ninyo sa libro? Ang iba ay dito ko nabasa, ngunit ang karamihan ay natutunan ko sa mga mahusay kong guro. Ang pinakamahalaga kong natutunan ay pagkain ng masustansyang pagkain upang tayo ay makaiwas sa sakit. Ang mga pagkain po ba na ito ay ang mga karne ng baboy, manok at isda? Bukod sa karne ng hayop, ay nagpapalakas din ng ating resistensya ng mga masasarap na gulay at prutas. Tamang-tama, mamimili tayo sa palengke si inay para sa kaarawan ni kuya. Sasabihin ko sa kanya na gusto ko ng masarap na gulay at prutas. Naibigan ninyo ba ang kwento? Mahusay. Ngayon naman, ating sagutan ang mga pagsasanay. Handa na ba kayo? Okay, piliin
sa usapan ang mga pangalan na nabanggit. Ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Handa na ba kayo? Simulan nyo na. Handa na ba kayong sagutan ang inyong mga handa na ba kayong sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Mahusay. Ano ang mga pangalan ng tao na nabanggit sa usapan? Mahusay. Itay. Ano pa? Nanay o inay. Ano pa? Kuya. Mahusay. Guro. Anak. Sa pangalan ng bagay. Tama, libro. Ano pa? Sa pangalan ng hayop. Mahusay, baboy. Ano pa? Manok. At isda. Ano naman sa pangalan ng lugar? Barangay. Mahusay. Palengke. O pamilihan. Sa pangyayari naman, kaarawan. Ano pa? Meron pa ba kayong? Okay, dumako na tayo sa ikalawang gawain. Kulayan ang mga halimbawa ng pangalan batay sa kategorya nito. Kung ito ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Handa na ba kayo? Simulan nyo na. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain ikatlo. Tukuyin mula sa mga pangalang pantangi sa hanay ba ang kaugnayan na nakasalungguhit nito sa pangalang pambala na sa hanay A. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang mga sagot sa inyong sagotang papel. Handa na ba kayo? Okay, simulan nyo na. Handa na ba kayong sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Mahuhusay mga mag-aaral. Ang unang sagot sa unang bilang, ang pangalang bayani na may salangguhit sa hanay A. Hahanapin natin ang sagot sa hanay ba at ang sagot ay Jose Rizal. Mahusay. Ito ay pangalang pantangi at dahil tiyak na ngalan ng tao ang tinutukoy dito. At nagsisimula ito sa malaking letra. Tama! Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ang pangalang may salangguhit dito ay mang-aawit. Ano ang angkop na sagot dito mula sa hanay ba? Tama! Ito ay si Lea Salonga. Ito ay pangalang pantangi dahil tiyak na ngalan ng tao ang tinutukoy dito. At nagsisimula ito sa malaking letra. Tama! Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang pangalang may salangguhit dito ay lungsod. Ano ang angkop na sagot dito na pangalan? Tama! Baguio ang angkop na sagot dito na nasa hanay ba? Ito ay tiyak na pangalan ng lugar. Pangalang pantangi ang tawag dito dahil tiyak na ngalan ng lugar ang tinutukoy dito at nagsisimula ito sa malaking letra. Mahusay mag-aaral. Dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Ang pangalang may salangguhit dito ay bulkan. Ano ang angkop na kasagutan mula sa hanay ba? Mahusay. Ang sagot dito ay Mayon. Tama. Ito ay tiyak na pangalan ng bulkan. Nagsisimula ito sa malaking letra o titik at ito ay halimbawa ng pangalang pantangi dahil tiyak na ngalan ang tinutukoy dito at nagsisimula sa malaking letra. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Ang may salangguhit na pangalan ay wika. Ano ang angkop na sagot dito na pangalan? Tama!
Ang sagot dito ay Pilipino. Ito ay pangalang pantangi. Nagsisimula ito sa malaking letra o titik. Dahil tiyak ang tinutukoy ditong pangalan. Mahusay mga mag-aaral. Lahat kayo ay nakakuha ng tamang kasagutan. Dumako na tayo sa gawaing 4. Handa na ba kayo? Okay, ngayon, mga mag-aaral, tingnan ang mga iba't ibang pangalan na nasa harapan ninyo at piliin ang mga pangalan ayon sa ngalan nito. Kung ito ay ngalan ng tao, ngalan ng hayop, kung ito ay ngalan ng bagay, ngalan ng lugar o pangyayari. Isulat itong mga pangalan na ito na nasa inyong harapan na nababasa ninyo sa angkop ng mga hanay. Handa na ba kayo? Simulan nyo na mga mag-aaral. Handa na ba kayong sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Mahusay, simulan na natin. Sa ngalan ng tao, ang mga nabasa ninyo na pangalan ng tao ay ang mga tama, lola. Ano pa? Mahusay, lolo. Ano pa ang ngalan ng tao na nabasa ninyo? Magsasaka, tama. Ano pa? Mangangaso, mahusay. Meron pa bang pangalan ng tao? Sa ngalan ng hayop, ano ang mga nabasa ninyo? Tama, kambing. Ano pa ang ngalan ng hayop na nabasa ninyo? Buhaya, mahusay. Ano pa? Baka, tama. Sa ngalan ng bagay, ano ang mga ngalan ng bagay na nabasa ninyo? Tama, aklat. Ano pa? Lapis, mahusay. Ano pa ang ngalan ng bagay na nabasa ninyo? Papel, mahusay. Ano naman ang ngalan ng lugar na nabasa ninyo? Tama, kabukiran, mahusay. Ano pa? Kagubatan, tama. Ano pa? Kabundukan, mahusay. Sa pangyayari, anong mga pangalan ng pangyayari ang nabasa ninyo, mga mag-aaral? Kaarawan, mahusay. Ano pa? Pasko, tama. Ano pa? Piyesta, mahusay, mga mag-aaral. Ang gagaling ninyo. Dumako na tayo sa susunod na gawain. Basahin ang maikling talata at buhat sa maikling talata, piliin ang mga pangalan na nabasa ninyo mula sa talata at isulat ito sa bawat patlang. Pagkatapos ay sagutan ang mga katanungan mula makukuha ang mga sagot, mababasa ang mga kasagutan mula sa talata na binasa ninyo. Kaya mas mainam na unawain ang pagbasa sa talata para masagutan ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Simulan nyo na mga mag-aaral. Handa na ba kayong sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Mahusay mga mag-aaral. Ano-ano ang mga pangalan na nabasa ninyo mula sa mga talata? Tama, nanay. Ano pa? Mahusay, bayani. Ano pang pangalan ang nabasa nyo sa talata? Kuting, mahusay. Ano pa kaya? Wika. Ang gagaling nyo mga mag-aaral. Ano pa ang pangalan na nabasa ninyo sa talata? Pasko, mahusay. Ano pa mga mag-aaral? Meron pa ba? Ang gagaling nyo mga mag-aaral. Ngayon naman, sagutan ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Sagutan nyo na. Ngayon naman ay ibig kong sagutan ninyo ang susunod na pagsasanay. Piliin sa loob ng kahon ang mga angkop na salita at isulat ito sa patlang upang makumpleto ang pangungusap. Handa na ba kayo?
Simulan na natin. Sabayan niyo ako magbasa, unawain bago isulat ang tamang kasagutan. Sapat lang. Simulan na natin. Handa na ba kayo? Na unang bilang. Ang patlang sa bakuran ay tumitilaok. Hanapin ang angkop na salita na pupuno sa patlang upang makumpleto ang pangusap. Kalawang bilang, si Ate Lara ay nagluluto ng masarap na patlang. Ano ang angkop na salita mula sa loob ng kahon na dapat nating isulat sa patlang upang makumpleto ang pangungusap? Bilang ikatlo, ang patlang ay mabilis tumakbo. Ano ang angkop na salita na dapat nating isulat sa patlang upang makumpleto ang pangungusap? Bilang apat, may pasok ang tatay ni Roberto sa patlang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita na pupuno sa pangusap. Isulat ito sa patlang. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Ang aking ina ay isang patlang. Ano ang angkop na salita na dapat nating isulat sa patlang upang makumpleto ang pangusap? Hanapin ito sa loob ng kahon at isulat sa patlang. Okay, handa na ba kayong sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Mahusay mga mag-aaral. Sagutan na natin. Unang bilang, basahin natin muna at sabihin ang angkop na salita na pupuno sa pangusap, nakukumpleto sa pangusap. Unang bilang, ang patlang sa bakuran ay tumitilaok. Hanapin natin ang kasagutan sa loob ng kahon. Tama, manok. Ang manok sa bakuran ay tumitilaok. Mahusay mga mag-aaral. Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Si Ate Lara ay nagluluto ng masarap na patlang. Ano ang angkop na sagot dito mula sa loob ng kahon? Tama, ang sagot dito ay adobo. Si Ate Lara ay nagluluto ng masarap na adobo. Ang husay nyo mga mag-aaral. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang patlang ay mabilis tumakbo. Ano ang angkop na kasagutan dito mula sa kaloob ng kahon? Tama! Ang angkop na sagot dito ay kabayo. Ang galing nyo mga mag-aaral. Dumako na tayo sa bilang 4. May pasok ang tatay ni Roberto sa patlang. Hanapin ang angkop na sagot mula sa loob ng kahon. Tama, opisina. May pasok ang tatay ni Roberto sa opisina. Ang galing nyo, mag-aaral, mga mag-aaral. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Ang aking ina ay isang patlang. Ano ang angkop na sagot dito na nasa loob ng kahon? Mahusay, mananahi. Ang aking ina ay isang mananahi. Ang gagaling nyo mga mag-aaral. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ang uhusay ninyo. Ngayon naman ay dumako kayo sa susunod na gawain. Bumuo ng makabuluhang pangusap gamit ang mga pangalan na nasa larawan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Simulan nyo na mga mag-aaral. Ang husay nyo mga mag-aaral, tapos na kayo. Ang gagaling. Lahat ng inyong kasagutan ay tama. Ang gagaling nyo mga mag-aaral. Dumako na tayo sa susunod na gawain. Isulat kong pangalang pantangi at pangalang pambalana ang nasa larawan na nasa loob ng kahon. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Okay, simulan nyo na mga mag-aaral. Ang gagaling nyo mga mag-aaral. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Ang husay nyo. Bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Isulat kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Handa na ba kayo? Unang bilang, Sharon Coneta.
Kalawang bilang, Mongol. Ikatlong bilang, tsokolate. Ikaapat na bilang, palengke. Kalimang bilang, bantay. Handaan nyo na bang sabihin sa akin ang inyong mga kasagutan? Okay, simulan na natin. Ang husay nyo, mga mag-aaral. Ang gagaling. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Ang gagaling. Sa unang bilang, Sharon Coneta, ang sagot ay pangalang pantangi. Tama. Ito ay tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula ito sa malaking letra. Kalawang bilang, ang sagot nyo ay pangalang pantangi, Mongol. Ito ay tiyak na ngalan ng bagay o lapis. At nagsisimula ito sa malaking letra. Ikatlong bilang, ano ang kasagutan nyo? Tama, pangalang pantangi. Tsokolate ito ay halimbawa ng pangalang pambalana dahil ito ay karaniwang ngalan at nagsisimula ito sa maliit na letra. Ikaapat na bilang, palengke. Ito ay halimbawa ng pangalang pambalana. Karaniwang ngalan ang tinutukoy dito at nagsimula ito sa maliit na letra o titik. Dumako na tayo sa ikalimang bilang, bantay. Tama, ito ay pangalan ng aso. Tiyak na ngalan ng aso. Nagsisimula ito sa malaking letra. Ito ay halimbawa ng pangalang pantangi. Ang gagaling nyo, mga mag-aaral. Lahat kayo ay nakakuha ng 5 score. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ang gagaling, ang husay ninyo. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 halimbawa ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Isulat ito sa inyong kwaderno. Sa muli nating pag-aaral, sama-sama tayong mag-aral at matuto. God bless everyone. Have fun while learning. Stay safe and God bless everyone. Bye for now.